So Nino, if you can explain to a 10-year-old kung ano ba ginagawa ng ERC, what would it be? ERC is the police of the power industry. But when you say police, we do not actually impose a lot of rules and then we penalize. We're supposed to regulate the power industry. And when we regulate, we come out with rules. And then we enforce that rules so there will be order in the industry. So is it something specifically to champion consumer interest, or it's really just looking after the industry as a whole? Well, the primary purpose of our existence is for the consumer protection. Okay. And when you say consumer protection, you cannot protect the interests of consumers without looking after the interests of all the The stakeholders entire ecosystem, in yes, the correct. power industry. So in the last few years, para ma-appreciate ng mga nanonood, ano yung example ng ginawa ni ERC, for example, to protect consumer interests? Una, yung ating power industry, maraming mga iba't ibang sectors yan. And as identified in the law, meron tayo yung mga regulated sectors and yung deregulated sectors. Ang ERC, pagdating dun sa regulated sectors, we're supposed to set the rates, yung prices na pwedeng mapasingil sa ating mga consumers, yun ang aming trabaho, iset yung rates na yan. Pero dun sa deregulated sectors, ang trabaho namin is different. Ang trabaho namin is to promote competition. Kasi nga, deregulated tong sectors na to, para magkaroon ng consumer protection, supposedly yung market mismo, we will rely on the market, on market forces, supply and demand, para yung service that the consumers need, yung service that they deserve, yun ang maibigay sa kanila by the different players in that deregulated sector. So, maglalaban-laban sila, magpapababaan ng presyo, magpapagalingan ng serbisyo. Yun yung essence ng competition, and our role is to promote that competition and to make it work. Okay. So kung ganun, sir, bakit sinasabi ng mga tao allegedly na parang ano ba yun, one of the highest electricity costs pa rin daw tayo sa Pilipinas? Does that mean yung competition model na yun is not working? Siyempre, yung mga nagko-compete, hindi naman yan basta lang mag-settle with prices below their costs. Kaya pagka sinabi natin, the Philippines, lagi, yun ang naririnig natin, highest rates. Kahit merong deregulation, kahit may competition, kahit may IPIRA, highest rates. Ano kasi yung gastos ng Yan yung kailangan maintindihan nila. pag-generate ng kuryente? Bakit mataas yung gastos? At saka, ito lang ba yung pag-generate? Paano yung pag-transmit, pag-distribute? So, dalawa yung pinag-uusapan natin. Yung presyo noong kuryente mismo at saka yung presyo nung paghahatid ng kuryente. Yun, okay. So, mataas yung ating presyo ng kuryente, yung pag-generate. Bakit? Kasi malaking part ng ating mga generation capacities, they rely on imported fuel. So, kung imported yan, wala tayong control sa presyuhan yan. Nakadepende tayo doon sa presyo kung magkano binibili yung So may coal. impact din doon yung dollar. Siyempre, dahil hindi mo naman pwedeng bilhin yung coal na yan sa abroad ng gamit mo, piso. Kakailanganan mo ipapalit yung piso mo ng dolyar, at kung mamahal yung dolyar, mamahal din yung iyong forex. At tataas lalo yung input mo doon sa pag-generate ng kuryente na yan, which is passed through doon sa ating mga end users eventually. Yun yung pagdating sa generation. What about sa transmission distribution? Ganun din kasi napaka capital intensive nitong mga negosyong ito. You will need huge capital para makapagtayo ka ng mga tore ng kuryente, mga poste, makapagpatayo ng substation, mga transformers, etc. At hindi naman natin ito mabibili lang dito. Kukunin mo rin yan sa abroad. Kaya gagamit ka rin ng dolyar. So, may mga investments na kakailanganin
both for the generation, transmission, and distribution of power para makarating ito sa ating end users. Kung mahal yung pag-generate, mahal din yung kapital para makapagtayo ka ng mga additional transmission capacities, distribution capacities. Siyempre, nadadagdag yan doon sa presyo ng kuryenteng sinusupply sa atin. So bakit napakataas ng presyo ng kuryente sa Pilipinas? Una, mahal yung fuel. Kalawa, imported yan. So nakadepende rin tayo sa exchange rate. Tapos, pagka yung mga private companies naman, kayatin natin sila na pumasok sa atin. Depende ngayon sa kondisyon sa bansa kasi pagka sila naman ay magdedesisyon na papasok sa pamumuhunan sa ating generation, magtatayo ng ano, hindi naman basta-basta sila, o sige, bahala na kung kikita itong investment na to o hindi. Siyempre, titingnan nila, ano ba yung risk? Dito sa aking puhunan, magkano ba kung ito yung aking kapital? Magkano ang mauutang ko sa bangko o kung saan? Magkano ako pauutangin ng bangko? Anong interes? Kung yung puhunan mo, dahil magulo yung ating regulatory environment, malaki yung tsansa na hindi mabawi yung puhunan, hindi makapag-generate o hindi maibenta yung i-generate ng planta, siyempre yung mga mamumuhunan, they will expect a higher return para do sa investment nila. Otherwise, sa iba na lang ako mamumuhunan. Magnenegosyo na lang ako. Magbenta na lang ng tissue. Oo. Magbebenta na lang ako rubber shoes or sneakers. Maganda yun. Mas malaki pa ang kikitain ko, sigurado ang aking returns. So yun yung kailangan din na alalahanin natin, yung presyo ng kuryente natin nakadepende sa lahat ng mga ito, gastos, fuel, cost of capital. So ito yung nagpapamahal pa minsan kasi kung mataas na nga yung fuel mo, tapos kapag magtatayo ka na ng planta, ano pa ang mga haharapin mo? Kakailanganin mo ng mga permit, Naku, local permit, dagdag lahat. right of way, kung ano-ano pang mga mga soft costs. Siyempre, isasama yan doon sa capital cost nila para ito naman ang magiging basihan when the power plant owners will calculate, ito dapat yung aking capital cost recovery. So kung lumaki yung kanilang gastos, pagpapatayo ng planta, dahil papatong-patong na lahat dyan. And then when they operate, syempre pag mag-ooperate sila, meron pang per kilowatt hour, meron tayo i-impose na ganitong mga charges, government mandated charges na mga benefits para do sa host communities. Tapos dadagdag mo dyan yung business tax, local franchise tax, real property tax. Lahat ng gastos na yan ay kasama sa babawiin sa capital cost recovery niya, babawiin niya sa O&M fee, babawiin niya sa fuel fee. So, mataas pa minsan ang kakailanganin na presyo nila. So, even if merong competition, kung ako, ito yung aking cost na dapat mabawi. Kumbaga base cost mo. Oo. Yung mga competitors ko, ganito rin ang gastos. So, yun ang realidad. Pwedeng sa ating wholesale market, syempre, in theory, sa short run, nag-invest ka na. Kung nandyan na yung planta mo, sangkos mo na yung capital mo, pagka short term, willing ka na lang na mag-settle ng recover mo yung iyong O&M, yung iyong marginal cost. So yun pagka may competition, like in Western for example, pwedeng yun ang expectation. Kung talagang robust na yung competition, doon muna sila maglaban-laban sa marginal cost. Yun ang magiging basis ng offers nila. Kasi, like in the market, there are times naman when, because the demand shoots up or yung supply mababa, they are able to set a higher price in the WSM. Kasi ito yung mga periods na pupwede sila, alam nila if they will offer a price at above marginal cost,
madi-dispatch pa rin sila, makakasama. So ito yung mga realidad ng competition. Ang ERC, anong gagawin namin kung yun ang cost talaga ng planta? Ang aming trabaho is siguruhin na walang aabuso doon sa kanilang market power kung meron mga malalaking Yun yung generation sinabi mo, plants pagiging pulis. o pagiging pulis, and see to it na they will all behave and follow the market rules pagdating yan sa mga deregulated sectors. May isa akong tanong mula sa... Oh, sige. Kasi nag-post ako kanina that you'd be the guest. So may mga some questions. To your point lang, may nakakatawang tanong kanina na gusto ko lang tanong. You mentioned na madaming costs yung mga distribution companies, di ba? Ito yung tanong. Question from the audience, Commissioner, kasama ba yung Meralco PBA team sa binabayaran namin sa electricity bill namin? Yan. So, makikita mo nga yung pinag-usapan natin, lahat yan pumapasok doon sa generation charge. Kasi yung generation charge, ito naman yung gastos ni Meralco, ni distribution utility, para doon sa kuryenteng isusupply niya sa ating customer. That is for the generation. Pagka sinabi mo yung Meralco PBA team, we're talking here now of Meralco's operating expenditures, yung OPEX niya, kung isasama niya sa kanyang rate application. Sasabihin niya dito, bukod sa payroll ng kanyang mga opisyal, doon sa lalagay niya dito ang bayad niya doon sa kanyang mga basketball players. Abay, syempre, when we take a look at the filing, at kung kasama yan sa kanyang sinasabing operating expenditure, i-disallow yan. Definitely, hindi yan isasama. Kasi hindi siya used and useful. Yung aming standard, pag-determine kung ano yung mapapasama na operating expenditures for purposes of rate making or setting the distribution tariff, kailangan na siguruhin namin na used and useful. In fact, meron nga din mga instances, hindi lang yan, yung excessive na na pagpapa-advertise, yung mga kung ano nung mga advertisement na hindi na talaga used and useful para do sa pagnenegosyo ng distribution ng kuryente. So kailangan i-approve ninyo yun? Oo, nandun yan sa ginagawa nating rate setting para sa distribution tariff ng ating mga utilities. So hindi yan makakalusot na may mga ilalagay sila dyan sa kanilang application na mga cost na questionable, na hindi talaga siya reasonable, hindi related doon sa pagnenegosyo. So, X yan. Hindi yan kasama. Okay, so yun ang sagot. Naka-point tanong ko yan. So anyway, going back, nakasabi mo kanina yung generation charge. So meron ako dito electricity bill ko. Ayoko nang pakita yung amount. Kondo lang to ha. Tapos dalawa lang kami ni Mitch. Tsaka yung 5 pusa namin. Tingnan nyo guys. Oh. Yan ang bill Cat namin person dalawa. ka pala, cat person. Yan lang, 5 pusa ko. Pero kailangan kasi ng aircon ng pusa. Pero kuwawa naman sila, ang cute nila. So anyway, you mentioned generation charge, di ba? Yes. So sa bill ko dito, siya yung pinakamataas. Parang yan talaga lagi ang pinakamataas. It comprises mga 50 to 60% ng Actually, total oo. electricity bill natin. Ang nangyayari dyan, tayo, individually, hindi tayo pupunta sa mga generator. Hanap tayo ng pagkukunan ng kuryente. Ang trabaho na yan, ginagawa para sa atin ng ating mga utilities. Yung distribution utility natin, sila ang nagpo-procure ng kuryente on our behalf. Ang tawag sa atin ay captive market. Kasi tayo yung wala pang abilidad na makapamili ng sarili nating Ting supplier. kuryente, oo. So, dyan nang galing ang industriya na kung saan lahat ng end users ay captive customers. Dahil captive customers tayo, yung pagdedesisyon parang isinaalang-alang natin sa ating utility. Parang they have this obligation to decide for us ng pinaka-advantageous ang mapapasukan nilang mga procurement deals, nang sa ganon, ang ating magiging generation charge will be the least cost So, para least na sa to. atin. So yun ang obligasyon naman ng mga distribution utilities to supply us in the least cost manner. And how is it
how is it operationalized? Ngayon, meron tayo yung existing na policy ng gobyerno, yung competitive selection process, na kung saan yung mga distribution utilities natin, when they enter into a power supply agreement, we call that power supply agreement, kailangan mag-undergo siya ng CSP o yung procurement process. But before that, kailangan may plano siya. Yung plano niya, yung power supply procurement plan, titingnan niya dyan, ano ba yung pangangailangan ng aking captive customer for the next few years? Ano ba yung existing ko? Ano ba yung mga kontrata ko mag-e-expire? Ano ba yung ina-expect ko na load growth o yung demand growth? Pagka alam ko na yan, so titingnan ko pa rin, ano ba dito yung tinatawag ko na base load na requirement ko, intermediate, peaking. So, kung may plano akong ganyan, imamatch ko sa aking existing contract, titingnan ko ngayon, saan ako kukulangin? Kung alam ko na kung ano yung magiging kakailanganin ko, pwede akong gagawa na ngayon ng terms of reference as a DU. Yung terms of reference na yan yung gagamitin niya for the CSP. Sinasubmit din niya sa Department of Energy, pati yung power supply procurement plan, tinitingnan yung alignment nung gagawin niyang procurement with the plan, at itong Department of Energy being the one in charge of overall energy planning, kanya rin pinagsasama-sama yung mga distribution development plans. Kasama na dyan yung power supply procurement plan para meron overall on a national level. Ano ba yung kakailanganin ng ating mga captive customers? Pwede niyang i-match ngayon yan dun sa mga generation companies na nagsisignify na magtatayo ng planta, mga renewable energy. I-align din niya kung ano yung... So yun yung mga existing binibilan, yung mga generation Oo, companies. yun yung mga binibilan. So, yun yung trabaho ng ating distribution utilities, mag-procure ng power in the least cost manner. At pagka nakapag-undergo na siya ng CSP, ang expectation is kung ano yung lalabas na presyo dyan will already be the least cost insofar as yung available na capacity at that time that will address yung pangangailangan ng distribution utility. So yun yung isasubmit naman sa ERC, sa amin, yung power supply agreement. At ngayon, ang obligasyon namin ay tingnan kung talagang nasunod yung PSPP, yung terms of reference, nagkaroon talaga ng honest to goodness na CSP at hindi lang ito ginawa-gawa lang. And we will respect yung naging outcome so long as talagang may malinaw na CSP na nangyari. At yung distribution utility naman will not demonstrate na mag-over contract na siya by entering into that contract. So yun yung paraan ng pag-procure ni distribution utility. Pero hindi rin kasi yung nakokontrata niya ay umi-eksakto dun sa kanyang demand in real time. Meron siya yung tinatawag natin na imbalances o yung mga pangangailangan pa niya pero hindi na-covered ng mga nakontrata niya. So saan niya ngayon ito kinukuha? Kasi in real time ito. Kinukuha niya ito ngayon from the wholesale electricity spot market. So, isa rin itong WESM na pinagkukunan ng distribution utilities ng kanilang supply. Normally, ito yung for its imbalances. Pero, meron tayong mga ibang distribution utilities dahil hindi sila nag-undergo ng CSP, ng procurement. Doon lang bumibili at doon na lang na-expose ng 100% sa WESM. Okay yan kung panahon na maganda ang supply and demand conditions, mababa ang presyuhan sa WESM. Pero kung aabutan ka naman ng mga price volatility and yung katulad mga ng nangyari spikes, ngayon, oo. yung customer mo naman may exposed doon 100% din sa WESM prices. Maganda na nga lang ngayon, may mga mitigating measures na tayo sa WESM kaya hindi na rin ganun run away yung prices sa WESM kapag ka nagkaroon ng problema sa supply. So, paano ngayon nagiging generation charge yan? Yung total na cost of power na na-supply kay distribution utility, tino-total yan and then dinidivide ng equivalent na kilowatt hour sales na nametrohan na pumasok. Tapos yun yung doon sa ending dito sa
So yun ngayon ang magiging charge. Kasi ang charge or rate, it's the amount over the billing determinant. So kung ang billing determinant natin is kilowatt hours, yun ang magiging basis to convert it into a rate. Pero yung kilowatt hours na yan, for that month na maniningil si distribution utility, hindi yan yung actual na kilowatt hours. Kasi ang gagamitin lang ni distribution utility is the previous month's kilowatt hours. Medyo technical na to. So, kaya nagkakaroon ng confirmation process in the end. After every 3 years, merong confirmation process na ginagawa natin. Ang ginagawa natin is sinisiguro kung ano lang yung actual na generation cost ni DU. Kasi makikita mo naman yan sa mga resibo na pinadala sa kanya, or statement na pinadala sa kanya ng mga generators na kakontrata niya at saka ng WSM. So, ito total mo, ito yung talagang cost. Ang tinitingnan din namin dyan is, nakabase ba to doon sa aprobadong contract? Siyempre, kailangan din na consistent yung paniningil ni generator doon sa aprobadong kontrata. Ito yung cost. Magkano yung nakolekta total ni distribution utility? Pakikita mo rin niya kung magkano ba yung during the month na in-implement niya yan. Makikita na natin kung ano yung total sales niya. Magkano yung total na revenues na pumasok. So, imamatch natin yung cost at saka yung revenue. Hindi talaga yan magiging eksakto. Kasi nga, iba yung basis na ginamit mo doon sa kilowatt hours when you calculated the generation charge. Correct. Yung kilowatt hours na ginamit mo dito was the previous month's kilowatt hours. Parang ginamit lang natin yan na proxy. Kasi wala naman, hindi pa available yung actual na kilowatt hours for that particular month na maniningil ka. But during the confirmation, alam na natin yon. When we apply it, makukuha natin yung total revenues na nakolekta ni distribution utility. Imamatch natin yan doon sa kanyang total na statement galing from the generators. Kung may sobra, papasauli. Ito yung tinatawag ng over-recovery. Kung may kulang, ito yung kukolektahin pa niya. Ang prinsipyo being that sa paniningil ng generation charge, dapat ay hindi kikita ang distribution utility. Revenue neutral sa kanya. So dapat parang ano lang yan, kumbaga parang dumaan lang sa kanila. Yan yun na yung pass-through. Yan na yung concept ng pass-through. At ganyan yung natin ginagawa yon. Nagsisimula yan doon sa approval ng mga kontrata. And then, pagtingin natin doon sa billings ng mga generators kay DU, calculation niya ng generation charge, implementation ng generation charge for that month, and then yung total na nakolekta niya, yung revenues niya, and yung pagmamatch. Yun ang proseso from start to end nung paniningil ng generation charge. Para lang mapunta tong number na to. Oo, hanggang sa hanggang maitawid mo hanggang sa confirmation nung Question ko, nakolekta. kung siya yung pinakamalaki, is there anything pwedeng gawin ng mga distribution companies para bumaba yung overall generation cost? Kasi kung dumadaan lang din naman kay Meralco, or ito na ba yung new normal na parang ganito talaga kataas palagi yung generation cost nila? Kung gusto mong pababain talaga ng distribution utility, it's either makapagkontrata kasi siya ng mga mas murang generators. At the same time, kung meron siyang enough na mga kontrata na, iba-iba din kasi ang dapat na strategy ng mga utilities sa pagno-nominate naman ng mga kontratang ito. Ibig sabihin, hindi kasi talaga pare-pareho ang presyo ng kuryente every hour. Nag-iiba-iba kasi yung economic value ng kuryenteng kinukonsumo natin every hour, iba-iba ang value niyan kasi iba-iba ang pwedeng mag-supply niyan. Halimbawa, kung pataas na yung demand, mas marami na yung mas mahal na kuryente na kakailanganin, so mas mamahal talaga yung economic value ng kuryenteng yan. Now, kung merong kontrata si distribution utility, iba-iba rin ang technology, iba-iba rin yung product na kinontrata niya. Kasi meron siyang pwedeng kinontrata na purely base load. And normally, ang makakapagbigay niyan ay yung mga base load plants tulad ng coal. Kaya mura ang
presyo niyan on a peso per kilowatt hour dahil tuloy-tuloy mo na papatakbo yung planta. Ibig sabihin, yung kapasidad ng planta na yan ay mas na ma-maximize mo. Sabihin, kung ang kapasidad ng planta is 100 megawatts, kung patatakbuhin mo siya ng 24/7, ibig sabihin, yung fixed cost mo on a per kilowatt hour, ma-spread mo siya over a bigger base. Period of time. Yeah. Oo, mas marami ka kasing mapuproduce na kuryente kung ikaw ay laging naka-on, lagi kang tumatakbo. So, yung iyong mga fixed cost, yung mga capital cost mo, kung ma-spread mo over that number of units or kilowatt hours, mas bababa talaga. Unlike kung, halimbawa, ang during peaking lang, mababa yung iyong capital cost. Pero pagka ginamit mo yan, halimbawa, yung peaking mo is diesel, napakataas nung napakataas nung iyong fuel cost and O&M. So, hindi mo rin talaga siya dapat na ginagamit ng madalas. Ngayon, kung ikaw, distribution utility, at ang nakontrata mo ay hindi akma dun sa requirement mo, mas marami kang nakontratang diesel or bunker. Ang mangyayari niyan, kung mapupwersa kang patakbuhin yon, mahal. Ngayon naman, kung hindi mo na lang patatakbuhin, yung mga plantang nakontrata mo, yung kapasidad na nakontrata mo, babayaran mo pa rin yung capacity na yon. Tapos, kukuha ka sa iba, kukuha ka sa WESM. So, meron kang binabayarang capital recovery fee doon sa nakontrata mo at saka meron ka pang binabayaran sa labas. So, pwedeng doon sa implementasyon ng mga kontrata ng distribution utility, pwede rin napapamahal siya. Kaya dapat, mayroon din na pag-aaral na ginagawa ang distribution utility sa pangungontrata niya and at the same time, sa pagno-nominate ng mga kontratang nakontrata Sino niya. nag-audit nun? Kayo? May nag-audit ba nun? Siguro yun yung unang tanong. Yan ang unang audit niyan dun sa approval process ng PSA. Kaya nga tinitingnan kung ano ba yung nature ng pangangailangan, ano ba yung para saan yung kinokontrata niya. So yun, isa yun dun sa tinitingnan namin sa review ng PSA. In the previous years, have there been instances na nakita ninyo na there could have been more savings if they just did it properly or hindi naman significant? Ito ang medyo mahirap kasi subjective din paminsan at saka yung real time, hindi kami involved doon sa real time na pagdidesisyon nung kung paano gagamitin or ino-nominate yung kontrata. Normally, it is the utility informing the generation counterparty na ito, inominate mo to kasi ito yung aking kakailangan, ito yung aking na-forecast na demand the following day. So ito ang inominate mo sa WESM. Kasi ang lahat ng generation companies, kahit may kakontrata siyang DU, dumadaan pa rin siya sa WESM. Ito naman yung tinatawag natin gross pool sa WESM. Na kung saan, para ikaw mapasama dun sa listahan ng mga plantang patatakbuhin, kailangan magdeklara ka ng iyong capacity at ng iyong offer price sa WESM. Regardless kung ano man source, kunyari ko solar, Yes, renewable. Okay. So lahat sila nandun sa WESM? Oo. Except that, nabanggit mo yung solar. Kapag ka solar, yung mga intermittent, yung mga underfeet, etc., meron yung tinatawag sila na priority or must dispatch na status na kung saan magdedeklara lang sila sa WESM, hindi na sila magdedeklara ng presyo dahil normally, they will just be allowed to generate when they are available. So, talagang priority yung pagkonsumo ng kuryente nila. Kasi hindi mo naman pwedeng mapigilan yun pagka nakakapag-generate Kasi sila. nandyan yung araw. Pero kung mas madaming supplier at mas maraming nandun sa pool na yun, tama ba yung thinking na pwedeng bumaba yung presyo? Or hindi? Yes, tama yun. Kasi kung, halimbawa, parami yung mga renewable na nasa WESM, imbis na during daytime, halimbawa, nakikita na natin to ngayon, imbis na pataas yung nagiging singil dahil daytime peak, bumababa na ngayon kasi ang daming available na renewable at hindi naman sila nakakapagpresyo. So isang way yun para ipababa yung presyo ng generation charge. If you think about it. Yes, oo. Ang makaka-benefit nun, of course, would be yung exposed sa WESM during that time na bumaba ang WESM price. Oo. Oo.
Pero may cost naman din yan. Ang cost naman yan is during daytime, pababa yung market clearing prices. Pero pag late afternoon, early evening, tataas Tataas na bigla naman. yan. Kakailanganin mo namang habulin ng system yan. May cost din yan. So yung mga hindi natutuloy, hindi ko na lang papangalanan kasi hindi naman tayo omega political. Pero yung mga hindi natuloy na mga solar plants na dapat natuloy, malaki ba impact nun sa sa prices or not Hindi ko necessarily? masabi kasi hindi naman talaga natin malalaman Kung based hindi lang sila on tumayo. on one factor. Kasi marami pa yan na iba-ibang factors na taken all together, ganito sana ang mag-i-impact. Pero that will be highly speculative. Balik ko lang, yung nabanggit ko, di ba, lahat ng generators nagdedeklara sa WESM. Pero that is for the purpose of getting included sa listahan, sa dispatch schedule. Once nakapag-generate sila dahil nasama sila sa dispatch schedule, kung sila ay may bilateral contracts, yung bayaran sa kanila or yung settlement will be done outside the market. They will not be paid based on the market clearing prices, but based on the contract prices. So, yun na yung kung ano yung nilalaman ng kanilang PSA na presyuhan. Ganun yung how it's done. Ganun, that's how it is sa generation charge yan. Grabe, napaka-complicated pala para lang makita. Napaka-simple Isang kasi. numero lang yan. Oo, Nakalagay. isang Pero ang dami pala niya pinagdadaanan. So, yung next naman na magandang pag-usapan, and ito yata yung pinaka naging issue na pag-usapan natin kanina off the air, is yung sinatabi nilang ang walang kamatayang systems loss. Yes. 'Di ba na charge. So dito sa akin 937 pesos siya. So sa systems loss, yung sinasabi nila, bakit daw kailangan ang mag-bear nun si consumer? Bakit hindi daw dapat ang magbayad doon either gobyerno or si distribution utility? Una, ano ba yung system loss at para saan ito? So yung system loss, dati na yan. Hindi yan na-imbento ng IPIRA, hindi yan bago lang na imposition. Yung system loss represents yung cost pa rin ito, cost of generation and cost of transmission. At dati, nung hindi pa natin nire-reflect yan as a separate line item, yung cost ng system loss na yan, binabayaran natin doon sa generation charge. Doon sa, ang tawag pa noon, yung power PPA adjustment. Naka-fold din siya sa under generation dati. Naka-fold yan, nakapasok yan doon at hindi mo nakikita na yung pala yung binabayaran mo for the system loss. Ang ginawa lang ng ERC dahil sabi ay i-unbundle, inihiwalay natin. Tinukoy natin how much really is the system loss na cost ng distribution utility na yan. Of course, ang i-allow lang natin is yung cost up to the allowable cap. And then, What's the cap, sorry, right now? nasa mga 4.5 to 5.5% for the private distribution utilities at mga nasa 8 to 11, 12% para sa mga electric cooperatives. Compared to our neighbors, is that comparable? Yung 4, 5, comparable na yan. Napaka-efficient na nung pagkakaroon ng ganyang cap. And marami naman din kasing factors at saka trade-offs. Mamaya, paliwanag ko. Ngayon, bakit may cost? Yung system loss, sinasabi, may narinig ako. Loss ngayon, wala namang naihatid sa atin na kuryente. Bakit tayo magbabayad? Ganito yan eh. Halimbawa, ikaw nagtitinda. Nagtitinda ka ng sa grocery. Alam mo, doon sa grocery mo, meron talagang nakaw, mga kupit-kupit. Alam mo yan na ito yung cost ng mga kupit-kupit mo on historical ito. Kung ikaw bumili ka ng merchandise mo worth 100, tapos pepresyohan mo ba siya ng 100 din, knowing na 10% of that gets lost, di ba? I-gross up mo yan. Yung each unit na binebenta mo, dadagdagan mo to account for yung cost kung nawawala. So, ang sa atin lang, hindi na natin ginawa yung dating ginagawa ng ERB pa noon na pinag-gross up lang. Ngayon, talagang eksakto kung ano yung quantity na yon equivalent dun sa cap. Pipresyohan mo yon equivalent dun sa generation and then yung component ng transmission, yun lang ang mababawi out of the system loss charge. And again, that represents the kilowatt hours that were purchased by the
distribution utility, pero hindi niya naibenta. Ang formula kasi yan is yung kilowatt hours purchased, mamemetrohan yan, papasok sa distribution system. Tapos, titingnan yung totality nung lahat nung kilowatt hours sold. So, yung difference na yun yung kilowatt hours na equivalent do sa losses. At yun yung, do sa example ko, yun yung gustong bawiin through that gross up na kung halimbawa 100 yung iyong merchandise, pero ang nabebenta mo lang usually is 90, hindi mo naman ibebenta yun at 90 lang. I-gross up mo yun para mabawi at least yung cost of goods sold, tapos doon mo idadagdag yung markup po and everything. So, yun lang yung simpleng explanation ng system loss. It's part and parcel. Now, question, bakit pati yung sa system loss, yung mga nakaw? Kasi mas yun yung tumatak sa mga Oo. tao eh. Trade-off yan eh. Pwedeng pababain pa or tanggalin, pero bigyan mo ng ability yung distribution utility. Kasi nga, cost yan. So, kung ipapasalo mo sa kanya yung epekto ng mga ganyan, bigyan mo siya ng abilidad. It's either bigyan mo siya ng OPEX, when we're talking of pilferage, bigyan mo siya ng pang-payroll para bantayan niya bawat metro, bantayan niya bawat poste para makita niya merong jumper o ano, pwede niya kagad masawata. So, that's additional OPEX and that's an increase to its distribution charge. Kung ito naman about technical losses, di bigyan mo ng ability para ma-upgrade yung mga facilities niya, mga transformer niya, yung mga linya niya, gold plate niya, yung mga linya niya, para talagang at the very, very minimum yung technical system loss niya, pwede yon. Pero at what cost? May cost din niya sa CAPEX. So kung mag-i-invest siya in additional, di papabawiin mo din siya sa return on capital at saka return of capital. Again, it's a delicate balance. Saan ba yung sweet spot na kung saan i-allow mo yung recovery doon sa cost associated with yung system losses versus bigyan mo siya ng additional na revenue requirement to be able to zero out yung system loss niya. So in short, kasama talaga yan doon sa Yes, it's negosyo part nila of the- or sa pag-deliver ng service. Actually, kung dadaanan ko lahat to, di ba may ISO distribution yan, yun talagang para kay Meralco. Yes, Yan yung revenue nila. Yung senior citizen, maliit na lang yan. Di ba napag-usapan natin kanina yan eh. Oo. Yung parang ano ba to, 12 cents? Pero again, yan, pagdating sa senior citizen, kasi natanong din ako, bakit naman yung ibang customer ang sasagot? Bakit hindi yung negosyo, hindi yung distribution utility? Tama. Kung unregulated business yan, pag sinalo yan ng negosyo, anong gagawin niya? Siyempre, i-claim niya yung tax deductible. Pero yung cost associated with giving the discount, hindi mo naman mababawi sa tax deductible mo. Anong gagawin mo? Cha-charge din. Para hindi bumaba yung iyong expected na returns. Or kaya, hindi ka malugi kasi pwedeng lugi ka na tapos madadagdagan pa ang pagkalugi mo. Idadagdagan ko ang presyo ko, itataas ko ang presyo ko para makabawi ako doon sa cost na yun. Ganun din yung ginawa natin ng recovery mechanism sa 5%. Pero imbis na pataasin pa natin yung distribution charge, ginawa na lang natin transparent Na nakahiwalay. yung equivalent na cost niyan, i-recover para sigurado din na walang kikitain din doon ang distribution utility. Again, pass-through revenue neutral for the distribution utility. And transparent tayo. Yan yung sa senior citizen. Yung government, mamaya na yung taxes, yung universal charges, yun, napag-usapan na rin natin kanina. Oo. Which is basically a breakdown of Apat yung original. Meron pala nandito sa likod, guys, ng electricity Apat yan. bill. Environmental charge, yung missionary electrification, stranded debt, stranded contract cost. Mabuti nga yung sa stranded debt at stranded contract cost, hindi na nadagdagan yung naunang na-approve ng ERC kasi government step in and appropriated funds out of the Malampaya, and then sabi niya under the Murang Kuryente Act, okay, stop na muna yung stranded debt. So hindi na tayo nadagdagan. But yung UCME, missionary electrification, is around 26, 27 centavos now. Ito, definitely, mas makita doon sa 1 centavo na lifeline for our marginalized. But this UCME, it subsidizes our electricity end users in the off-grid areas. Kasi, ang prinsipyo, medyo mahal yung
pag-produce ng kuryente in the off-grid areas kasi mga pulo-pulo ito, maliliit. So, hindi ka pwedeng maglagay doon ng mga malalaking power generation na stations, mga maliliit lang na diesel. So, kakailanganin talaga ng suporta para ma-electrify mo yung mga islang ito. Pero, that means we will be taking money from the on-grid and then yung amount na yon pambabayad doon sa subsidy. Yun yung ginagawa nun. Yun ang ginagawa natin sa universal charges. Tapos yung fit-all tsaka yung GEA-all, yan yung for renewable. Yes. Oo. How does it work? Sabi natin sa EPIRA, we will pursue the policy na magkaroon tayo na i-harness natin yung indigenous sources, renewable energy, at yung i-lessen natin yung dependence on imported fuel, energy security, etc. So, kung ang ipupursue natin is yung policy ng harnessing indigenous sources, renewable energy sources, kailangan mo na mayroong papasok sa negosyong yan. Kasi hindi naman gobyerno ang papasok. We have already left it to the private sector, di ba? Under IPIRA, kaya nga nag-privatize tayo ng mga NAPOCOR plants. So, paano mo ngayon ma-encourage yung mga private companies na mag-invest? Di kailangan mapakita mo sa kanila whatever they will invest ay kikita. Hindi naman na, basta sabihin mo lang, mag-invest kayo. Sino magpapautang sa kanila kung walang malinaw na programa na kung saan ay makasisiguro that they will be able to recover their investment and they will earn a reasonable profit from their investment. So, at the start, nung nagkaroon tayo ng Renewable Energy Act 2008, Tagal na pala. Oo, 2008. tagal na nun. Oo. Noon, dahil hindi pa mature yung ibang mga technologies, lalo yung solar, yung wind, hindi pa talaga mainstream. Kaya, sino ang mag-i-invest? Di ba normally, nakakapagtayo tayo ng planta, yung mga investor doon, they will rely on a long-term PPA, power purchase agreement, power supply agreement. Pero kung yun ang mode natin para makahikayat ng investor, sino naman ang pwede mong mapag-utusan na distribution utility? O ikaw, Meralco, pumasok ka sa kontrata with a renewable energy company, ganito kataas yung kanyang cost. At that time, we started, say, sa solar, nasa 9 point something, 9.63 if I'm not mistaken. So, kawawa naman yung kung imamandate yon ng batas. Na yung mga distribution utility, kumontrata kayo. Medyo kawawa naman yung customer na yon na sakop ng distribution utility yan. Because they will be paying for the cost. Nagkaroon tayo ng mga incentive mechanisms under the RE Act at isa dito yung feed-in tariff system. Yung feed-in tariff system, hindi naman ito sa Pilipinas lang, ginawa itong mga programa ito even in other countries na kung saan mayroong guaranteed tariffs na ibibigay mo doon sa magsisipag tayo ng Yun yung, planta. so doon pumupunta yung sige Yes, na to. oo. Ang nangyari dyan, kasi when we were deciding yung design ng feed-in tariff, sige, yan yung feature dapat ng feed-in tariff system. Merong guaranteed payments, merong priority connection and dispatch. Ang question, saan manggagaling? Saan manggagaling yung guaranteed payments? Ginarantihan mo. Siyempre sa atin. Yun na naman. So, alangan naman na, and then, at that time, we have already the WESM in place, operating. So, how will they enter the picture? Hindi na malinaw eh. So, doon pumasok yung commercial arrangements under the feed-in tariff system rules na kung saan, since priority dispatch under the law, ang mga renewable energy intermittent, so, pagpunta nila pag natayo na sila, meron silang priority dispatch sa WESM, tatakbo sila and they will be paid based on the market clearing prices. As of the time na nag-generate sila, nag-supply sila. Pero yung prices na yun can be lower than yung kanilang guaranteed, yung ginarantihang tariff. Halimbawa, 9 pesos yung ginaranti na tariff sa kanila.
Eh, ang lumabas na market clearing, at the time nag-supply sila, 5 pesos. Saan manggagaling yung difference of 4? Doon Yun na ang nagaling tanong. Doon ngayon manggagaling yan. Pero nung ginawa yan, di ba the intent was eventually to still lower the prices? Di ba ganun Yes. yun? Eventually, Pero paano siya na-lower kung parang nadagdagan na lang yung line item yung bill natin? yung mga natayo at that time na Kasi sana, di ba, para bumaba yung generation charge kung binabayaran natin palagi yung fit all na yan all this time. Pero kailan natin ma-realize yung balik ba? dapat masaturate mo na yung market ng all this RE. Kasi once maitayo mo yung RE, ang kagandahan sa kanya, per kilowatt hour, comparison with, say, a conventional, say, coal, meron kasi siyang fuel na hindi rin certain kung magkano yung fuel cost niya. So, on a peso per kilowatt hour, ang marginal cost ng renewable energy, maliit na lang. Pero dapat mo nang maitayo. Dapat maitayo yung planta. So, if at the end of 20 years, kasi yun naman yung guaranteed period sa feed-in tariff, and even sa GEA, mawawala na yung guaranteed tariff na yan. And if they will be competing in the market, ang marginal cost nila is only so much, pwedeng doon na makikita, magmamanifest na So, hindi na. 20 years to. 20 years Kailan kasi siya yung feed-in nag-start? tariff. Nag-start tayo mga 20, if I'm not mistaken, nag-start kami 2010 ng FIT rules, tapos nag-start ng mga construction, may mga 2015 na siguro na nakatayo na So planta. 2030 tapos na yung... Yung mga initial, kasi tuloy-tuloy yan eh. Hindi, pero yung bill line item na to, forever nasa bill yan. Until meron pang kakailanganin na bayaran. Until meron pa. Kasi meron pa, as of late, meron pang mga installation targets under the FIT rules na nasusubscribe ng mga bagong RE tulad ng mga hydro based on the FIT installation targets na inilalabas ni DOE. Aside from that, kung ultimately paliit yan, kasi hindi na rin naman nadadagdagan yung mga RE na pumapasok under the FIT program, nandiyan naman yung GEA. Yung GEA naman ito in the next few years ang maaring tataas ng tataas as we try to encourage yung more investments in RE, particularly yung mga offshore and other technologies na malakihan, and which would mean na kakailanganin mo ng additional funds to be able to guarantee yung if there will be any shortfall between what they earn sa market at saka yung what their price is based on the results of the auction, kailangan makover yun ng fund. All of this is government mandated, no? Yes. Okay. Was it passed by a law or sa IPIRA or... It's yung policy. Yung policy is enshrined in the IPIRA and the RE Act. But specifically for the feed-in tariff, may program na naka-indicate talaga sa RE Act na kayo, ERC, in consultation with NREV, you design the FIT rules, the FIT system, and then implement it. So we implemented it. Okay. Tapos yung last line item, Commissioner, si Lifeline, yan. Diyan Yan. nagkaroon ng unnecessary class wars bigla ang Pilipinas dahil Oo sa nga eh. Lifeline na yan. Nakakalungkot yan. Kasi 1 centavo lang ito eh. 1 centavo. And hindi naman ito lahat ng 4-piece, even yung mga naka-aircon ka mo. Ay, nakita mo yung mga nag-viral na picture? Yung mga shanty na may window type? Kung gumagamit ka ng aircon, definitely, hindi lang 50 kilowatt hours. Lalagpas ka. Lalampas ka at hindi ka makaka-benefit from the Lifeline program. Itong Lifeline program is a form of cross-subsidy which is allowed under IPIRA. Ito yung ginawang parang exception to the rule. Kasi yung IPIRA, ang design, ang gusto natin is mag-introduce ng competition sa generation and supply. Pina-unbundled nga yung rates, kaya hinimay-himay. At the same time, para makita rin ng mga stakeholders, ano ba talaga yung true cost of electricity, pinatanggal niya yung any forms of cross-subsidization na embedded in our rates before. Except, yun nga, sa missionary and itong sa Lifeline. Ang unang naging design ng Lifeline program, when this was implemented as early as 2003, ganon, kasi sinabay namin yung approval ng Lifeline
program for each DU, sinabay namin dun sa pagde-decide ng unbundling of rates nila. Ang nangyari, purely consumption-based ang nangyari. Nag-design ang ERC ng program na kung saan may different levels ng consumption and then mayroong equivalent na discount. And then, yung cost of the program will be passed on doon sa mga non-lifeliners within the same distribution utility. Ang naging criteria lang ng ERC is that cost to be passed on, ang equivalent rate niya should not exceed 10 centavos. Kaya before, ang lifeline subsidy charge natin umaabot ng 10 centavos. Nung nakita yan, napansin niya, marami rin kasing pumuna. Dahil sinasabi, yung siyan, napakayaman, but kasi kondo niya yan, and then once in a while lang siya umuwi dyan, ang kanyang konsumo is below 100 kilowatt hours in the case of Meralco. So nakakakuha siya ng lifeline discount kahit hindi naman siya Hindi niya talaga kailangan. marginalized. Nung pinasa yung batas, extending the lifeline, kasi originally 10 years lang dapat yan eh. And then magfe-fade away na rin yung cross-subsidy na yan. But Congress deemed it wise na tuloy natin. Yes. And sabi naman, diba, sila Senator Win, sila Congressman Dago, they came out naman that they were authors of the law, extending it, and then pinaganda nga nila yung design in such, kasi ni-require nila na ERC, dapat tingnan mo, ang magbe-benefit niyan, yan yung mga talagang marginalized. I-target natin to the marginalized. Kaya pinasok dyan yung criteria na dapat 4P. And at the same time, meron din na process na dapat ay marginalized. Ang ginawa lang natin is, ginawa natin uniform. Nung naipasa yung amendment na yan, na kailangan 4Ps, ang naging problema, napaka-bagal nung uptake doon sa program kasi nga, napaka-hassle. If you are if you are a 4P, okay, 4P ka, kailangan pang pumunta doon sa opisina ng electric cooperative mo and then prove na ikaw ay 4P, na entitled ka dyan. And then, ang iyong discount is, kasi doon sa electric cooperative mo, ang threshold lang, 10 kilowatt hours. Hindi ka rin naman magkukwalify kasi more than one electric bulb ang gamit mo. So, more than 10 kilowatt hours. So, hindi na lang kayo sasali. Ang ginawa natin is para mapataas yung threshold doon sa mga electric cooperatives na yan. At the same time, mapadami natin yung bilang ng makikinabang sa Lifeline program. Ginawa nating national in scope. Why? Kasi like in the case of Meralco, yung mga nagbabayad ng 1 centavo na yan, yung proceeds niyan, to cover yung requirement ng Meralco Lifeliners, ay sobra-sobra. So, ang mangyayari, yung sobrang yon ang gagamitin natin, idadagdag natin para yung mga 4P na talagang marginalized, 50 kilowatt hours lang ang konsumo in the provinces, makaka-avail. May ginhawa din. So, patas lang. Patas lahat wherever you are. And for us to be able to do that, national in scope na yung implementation, single lang yung rate na pag-uusapan natin, 1 centavo na lang. Unlike before, per DU, iba-ibang rate. Unlike before, per DU, iba-iba rin yung threshold ng consumption. Para magawa natin yan, kinausap din natin ang PISAM. Kasi ang PISAM, doon sa mga ibang universal charges dyan, siya ang ginawa ng fund administrator. So, kinontinue lang natin yung role niya as fund administrator dito sa mga ibang universal charges. So, willing naman siyang gagawin yon. Lahat ng excess na collections ni Meralco and other private utilities and other na utilities na may excess, ibabato nila sa PISAM. At si PISAM naman, tatanggap naman siya ng claims ng mga ibang electric cooperatives na mangangailangan ng additional para ma-servicean naman nila yung lahat ng nag-qualify na 4Ps, 50 kilowatt hours, doon sa kanilang respective franchise areas. Again, 1 centavo lang to kung ikaw kumukonsumo ka ng typical na Oo nga, hindi naman siya ganun kalaki sa 100 bill. kilowatt hours kung ikaw ay nasa middle class or 200 kilowatt hours. The typical household natin consumes around 200 kilowatt hours.
200 kilowatt, 2 piso lang yan. Paminsan pag makakita ka ng 2 piso o 5 piso sa kalsada, hindi mo Hindi na na nga pinapansin. titigilan, hindi mo na nga dudukwangin eh. Pero pag pagsama-sama mo lahat yun, maraming Pilipino Tingnan mo yung isang natutulungan. household na 4P, 50 kilowatt hours lang, meron silang estudyante, nag-aaral. Biriin mo, mafi-free up mo yung pera na yun, pwedeng pandagdag pagkain, pandagdag pambaon doon sa mga bata. Tapos, nag-viral na classworks law, dapat gobyerno na lang. Of course, we welcome that. If government will appropriate money, just like what they did doon sa Murang Kuryente Act, then why Pero not? hindi rin mararamdaman ng consumer. Diyos ko, sa liit ng amount na yan. Oo nga eh. But then, ganun, kung lagi naman sasabihin natin, is either iasa natin sa utility, ipasagot natin sa kanya. Ay, ano rin nila yan? Iikot lang nila yan, i-apply nila yan as a cost. Which is, legit cost niya yan ng pagnenegosyo kasi inimpose sa kanya by law. Or kaya naman, pasasagot natin sa gobyerno, ang mangyayari naman yan, Hahanapan din niya ng way. hahanapan din niya ng Magtataas pondo. din niya ng tax cap somewhere. Oh, ibig sabihin, sa atin din ang balik niyan in the form of additional taxes. Okay. So, konti na lang yung questions. Thank you. Alam ko medyo mahaba. Okay lang, Meron okay lang, lang. pero I just wanna confirm lang yung appreciation ko sa lahat ng nakwento mo so far. So, parang nung simula, parang siguro back then, yung simula yung bill natin, ano lang talaga yan, generation, transmission, systems loss, tapos distribution. Yun yung parang pinaka-base, di ba? Tapos, over the years, either government mandates na dagdagan yung senior citizen, yung Yes. universal, yung fit all. Before IPIRA, wala pa nga yung system loss as a separate charge. Oo. It's part of the generation, Part of the generation power cost charge. adjustment. Kumbaga, hiniwalay lang para lang mas makita. Parang ganon. Okay. Yes. Tapos eventually, nagdagdag sila yung fit all, yung GEA, tapos yung lifeline. So, yung pinaka on top of that is of course yung VAT, VAT. which is 12%. Yes, Ngayon yung VAT na yan, kumbaga humuhugot yun mula sa lahat na and malaking chunk din siya nung bill. Oo. But take note, hindi talaga na-exactong 12% niya. Kasi may nagtanong din in one of the emails I read, bakit mali yung ini-implement daw nung utility niya kasi hindi 12%, 11 point something lang. Oo. So, nag-aano pa siya ng suspicion na baka merong tax evasion. Pagdating kasi sa paniningil ng VAT, per charge. So, makikita mo dyan, merong VAT on the generation, VAT on transmission, VAT on distribution. Kasi nga, Parang mas masakit pa nga pakinggan pag sabihin mo. hindi talaga siya tinotal and then bayaran mo. Ang reason is, pagdating sa VAT kasi, ito yung paliwanag ng DOF na naririnig ko. Dapat tanggalin. Yun yun. Hindi. Ang sinasabi, ang sinasabi ni yung VAT system kasi, supposedly yung value added lang ang nadadagdag. At totoo ito doon sa kung ikaw intermediary ka lang, halimbawa, meron kang negosyo, syempre VAT registered. Yung mga binili mo, yung mga inputs mo na nagbayad ka ng VAT, gagamitin mo yan pambangga doon sa output VAT mo naman. So in effect, yung kung ano lang yung value added mo doon sa particular na product na yun or service, yun lang yung na dadagdagan nung VAT na yun. Kasi dinidak mo na yung input sa output, so yun lang ang binayad mo, yung additional. Pero pagdating sa end user, wala ka naman pagbabanggaan nun kasi hindi ka naman nagnenegosyo, hindi mo yan makikredit. So, bungbo, Kinakain ng consumer. sasalihin mo talaga yung VAT. So sa akin kasi, Commissioner, si VAT, lalong-lalo na since marami na naman nakapatong dito na costs, and knowing na sobrang sakit ng ulo ng mga Pilipino ngayon yung rising costs of living, di ba one of the calls is to either lower or remove VAT sa electricity. And I think, kasi yung mga ibang bagay dito, based sa usapan natin, maganda talaga eh. Kunyari yung lifeline rate, nakakatulong talaga tayo. Yung GEA at saka yung FITOL, sige tuloy natin yan for renewable. So kapag ayoko alisin yung mga ibang nandito, kasi parang feeling ko, ang laki to, yung senior citizen, ano ba naman yun kung, di ba? Yes, oo. Hindi naman siya Magkano ganun lang yan? kalaki. Oo. So nakakatulong talaga. Kumbaga, para sa akin, bayanihan na lang yung lifeline rate, kumbaga, collective investment natin in future generations, si FITOL, tsaka si GEA. Pero yung VAT, yun yung hindi ko masikmura eh.
Oh, hindi, pero yung sa social amelioration, mas maganda nga doon sa kuryente kasi sigurado talagang nakakarating yung Correct. tulong. Kung ito Diba? ayuda in the form of what? Baka kung saan pa napupunta. Hindi mo alam talaga kung sino ang nasa listahan, Oo. sino ang nabibigyan. Ang dami nga Pero- nagreklamo ng mga gas driver, yung mga Ganon, driver, di ba? ganon, Oo. Pagdating sa VAT, of course, hindi namin call yan. Sa economic managers, even the Department of Energy, si SEC, sinasabi na dapat pag-aralan nga. At the start, hindi naman tayo subject sa VAT, yung electricity, sale of electricity. Sino ba nag-file ng bill nun? Nung nagkaroon lang ng expanded VAT, napasama na doon. Tapos until ginawa pang 12%, napasama rin I-research doon. natin kung sino yun. Huwag na natin siya magsabi. Around more than 1 peso eh. Easily, makakapagpababa tayo. Doon sa presyo overall. So, overall, so do you think it's time na tanggalin na yung VAT? Ang problema lang yan is saan kukuha ng kapalit ang gobyerno if they will need additional revenues to Ako may sagot ako. fund. May sagot ako. Corruption. Yun Tanggalin lang. nila, buwasan nila. Easily. You Easily can, covered. Baka nga yumaman pa ang Pilipinas bigla. Pero it will not happen overnight. Yes. So in the meantime, we need to survive. Ang iba naman, sinasabi, lower. Pero why give it preferential treatment over other industries? It's either you remove it or you just... Oo. Yun ang yung position ng ibang economist na maganda na nandyan yung VAT but not necessarily at 12%. So it's Ako something... hindi ko expertise, hindi ko competence yun. But I know for a fact na if you remove it easily more than 1 peso, you reduce the retail sa rate. kilowatt hour. So, sabihin natin ang bill mo... 13. Mga 11, between 11 to 12. Percent? Hindi, ang pesos. Pesos. Kung 13 pesos per kilowatt hour yung binabayaran mo ngayon. So, kung bill mo is around 5,000, roughly, mga magkano mawawala, mababawas doon? Kung 10% yan is 500. So, Mga ganon. 4 5. Oh, wow, malaki din pala. So, sa aking next guest, shout out there. Anyway, so patapos na tayo, Kuya Junior, konting questions na lang. So, can we ever expect a day where electricity prices actually go down significantly? It's a question from one of the people on Facebook. Ito, pupwede naman. Pupwede na, but hindi ito overnight mangyayari. Ngayon, nagsisimula pa lang tayo na i-rebuild yung regulatory environment that will give assurance sa mga investors na papasok na sige, pumasok kayo, magnegosyo kayo, and you will be able to recover your cost and earn a decent profit. Kasi kung wala yung certainty na yan at maihinto yung Develop ng mga bagong mga planta, new capacities, tapos pataas ng pataas yung demand natin, yung mga existing plants natin, patanda ng patanda, no, kailangan mo na i-replace, tapos yung mga transmission and distribution mo, also aging, and then kailangan mo na i-rehab or kaya i-expand. So, kailangan mo talaga kailangan mo ng investment dito. So, kung hindi maayos yung sistema na makikita ng investor, teka, malaki yung risk na papasukin, hindi na lang ako magdinegosyo. Pagka kulang yung capacity, kulang yung supply versus yung demand natin, ang hirap mag-promote ng competition. Wala, we will be at the mercy of itong mga sellers. So, kailangan mo, we should have enough of the capacity. And at the same time, kung ma-modernize mo, somehow you are able to realize some efficiencies sa operations both ng generation and then the transmission distribution. Kung maging efficient yung operations nila, mapababa nila yung cost nila, makakapag-set tayo ng lower transmission and distribution charges for them kasi mas naging efficient yung operations nila. But if you will not give them that ability to operate efficiently at the start pa lang, wala, hindi na lang din sila, they will not exert efforts na pahusay kasi anong gagamitin namin pambayad? Hindi naman pwedeng laway lang yan. Kailangan namin mag-invest sa mga bagong technologies, sa mga bagong equipment. So, hindi naman pwede na sabihin mo lang na ibababa mo yung rate for the sake of lowering the rates. Pero, ang gagawin lang nila, hindi na lang din sila mag-i-invest. Anyway, okay na naman. Sunk cost ko na to, na-invest ko na to. Hindi mo ako bigyan ng wala na. Hayaan ko na lang hanggang umabot. Ayan na, talo ko na yan. Oo, naitaya ko na yan.
Kung hindi na ako bigyan ng magandang rates, edi hindi na lang ako bakit pa ako maglalabas ng panibagong kapital para ipatalo ulit. So, ganun ang mindset ng ating mga negosyante. You have to set the rate na hindi naman talo rin yung consumer. So, kung maayos na napatatakbo mo yung regulated sectors, maayos mo na babantayan yung mga competitive sectors, yung mga generation at supply, somehow we're upholding and promoting yung rights and interests ng ating consumers. Ngayon, papasok tayo, hindi natin nabanggit. Eventually, lahat tayo, hindi na tayo at the mercy of the distribution utility. Oh. We will be given the right to choose our own supplier. Kasi nga, Ay, di ba, kailan yan? malaki. Excited ako dun. Malaking component ng ating bill, yung generation charge, na sabi mo. Pero yung ibang mga maling desisyon ng ating utilities, in effect, sa pangungontrata, sa pag-procure, tayo ang sumasagot. Eh kung meron na tayong ability to decide on our own, to choose our own supplier, we can choose the appropriate na supply given yung ating requirement, given yung ating preference. Kailan mangyari yan? It is happening now. Nasa na nga tayo, 100 kilowatt na yung threshold. So kung ikaw end user, pwede ka na at aabot ka na sa threshold na yan, pwede ka nang mamili. Hanap ka ng retail electricity supplier and then tingnan mo, mag-compare ka kung sino yung makakapag-supply sa iyo ng pinakamagandang bigay ng magandang presyo. So, sabi ko kay Meralco na doon siya kumuha, parang gano'n? No. Si Resmo, ang magsusupply na sa iyo, hahanap siya kung sinong generator, hahanap siya mula sa WESM. Si Meralco lang ang patuloy na magpo-provide sa iyo ng distribution service. Kasi iba naman yung service na pinoprovide talaga ni Meralco. It is the delivery. It's not the energy. Yeah. Yung energy, si Res na ang bahalang maghanap for you. But the delivery will still be through the Meralco distribution network. So, So, bayad ka lang ng distribution charge, which is a regulated tariff. But alimbawa, makakita ka ng RES, imbis na ang generation charge ni Meralco is 8 pesos. Eh kung si RES, willing ka supplyan at 6, di nakatipid ka na ng 2 piso. Outright yan, reduction in your bill. Yun yung retail competition. And that is the ultimate goal ng EPIRA. So ngayon pwede nang gawin yon. Pwede na, nangyayari na yan. At ngayon, at 100 kilowatt and then mag-join ka ng aggregation. Isang grupo ng mga consumers supplied by the same DU, connected to the same DU, pwede kayong i-aggregate and then supplyan ng isang retail electricity supplier. Hindi ko alam yun. Sige, patitingnan ko ngayon. Di pa yata abot bill ko para doon. For now, pare-pareho tayo na captive customer. So, last 2 questions, Chair. So, what keeps you up at night when you think about the Philippine power grid? So, mula kay Jay, isa sa mga nag-comment sa Facebook. Madami. Pagka meron kaming mga pending, mga issues na mga kasong mga mabibigat, may mga... Paminsan, ang inisip ko, may mga issues na gusto mong isolve, parang puzzle, and then pag-iisipan mo kung ano yung solusyon. Sometimes yun yung naiisip ko in the middle of the night, 12 midnight, 1, 2, 3, gising ako. Ganon ang nangyari yun. Pero ang satisfaction naman niya, pag nahanapan mo ng solusyon, may naisip kang ideya, and then nagawa mo, naisulat mo, na-cascade mo sa mga staff, and then sila nagawa nila yung draft rules o yung in the evaluation. Ang ganda ng pakiramdam in the few months na nasa ERC ako, I would say na marami na rin yung mga breakthroughs na ilabas namin. It's not just yung mga backlogs na unti-unti namin na napakokonti. Pero yung mga rules na nailalabas namin, rules that would address yung long-standing issue or concern about yung public offering, rules about yung how to evaluate yung power supply agreements, how to evaluate yung mga
ancillary service provider procurement agreements na nag-undergo ng CSP. Nung iniisip yan, ito yung iniisip mo sa middle of the night. Ang ginagawa ko, meron akong notebook at saka actually mga pieces of paper, scratch paper, tapos may ballpen ako sa tabi ng ano ko. Pag nagigising ako, paminsan may idea ka na isusulat mo lang doon. Sa tabi mismo ng kama mo, doon mo susulat. Susulat ka, tapos tulog ko. Kasi baka makalimutan eh. Oo. Paminsan niisip mo, middle of the night, ganun, sulat mo, notes. Ngayon kita mo yan, meron ako paminsan mga notes, tapos papakita ko doon sa mga staff. Ganito yung idea, ganito yung... Yun yung kasi marami tayong dapat na i-address. And unti-unti Marami naman mauubos nagagawa. din yan. Okay. Mauubos din yan. So you mentioned you've only been in ERC for a few months? Since, wala pa akong 1 year. Wala pa? Grabe. Hindi ka ba na-shock? Alam ko na yung shock kasi galing din naman ako dito and then okay. I was just out for about 10 years. And hindi naman ako completely out kasi when I was in the private sector, nasa energy pa rin yung linya so ng dun mga pa rin. pinagagawa ko eh. So siguro to end everything, parang if there's one like legacy na gusto mong ma-leave when you leave the office, eventually, ERC, kumbaga ito yung pwede mong sabihin na kumbaga yung pinagtrabahuan mo talaga in something you wanna give back to the Filipino people as part of ERC, what would that be? Well, aside from yung backlog, matapos namin, magawa namin yung mga dapat na ginawa namin for the longest time. Siyempre, gusto ko yung long-lasting is yung ma-put in place na natin yung mga regulations na kakailanganin for the next few years para makapag-modernize tayo ng ating power sector. So, alam ko naman yung mga rules, they will have to be reviewed, constantly updated, etc. Pero marami na kaming ginagawa ngayon na yung mga past rules, ina-update na rin namin para hopefully for the near term, kung maayos natin yung regulatory framework for everything, for managing and regulating the performance of our regulated sectors, distribution utilities, transmission concessionaire, and then having in place how the generation should be monitored and how we should be exercising our oversight over the generation and the supply sectors. So kung maayos na yun, malinaw sa lahat sa stakeholders, there's clarity and there's confidence among stakeholders na yung ERC is there to perform its mandates, its various mandates, and in particular, of course, upholding yung consumer interest. Kasi we do take care of the interest of everyone, but first and foremost, unahin namin yung interest ng consumers. And again, sabi ko, doing that is not just imposing price freezes, hindi yung controlling prices from, but seeing to it na may continuity doon sa investments in new generation, in transmission, in distribution capacities. There's a competition really happening and bringing prices down, and then distribution and transmission services improving, which actually translates to better service and efficient service for the end user. So, yun. In the next few years, kung matapos ko yung term ko until 2029, then at least maluwag ang loob ko na alis ako ng ERC na meron akong nagawa. At may naiwan kang maganda. Oo. Okay, so Sana with that, sana ma-accomplish mo yun. Mukhang mahaba-haba pa yung ano mo eh. 2026 pa lang, so may ano ka pa. Marami ka pang gagawin. Yes. Okay, sir, maraming salamat. Salamat sa inyo. Thank you.